Lubos na ikinalulugod ng manunulat na ibahagi ang kwentong ito ng libre, at ang inyong pagtangkilik ang pinakamalaking gantimpala. Gayunpaman, kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ang akdang ito ng karagdagang suporta, malugod naming tatanggapin ang anumang inyong may aabot. Maaari po ninyong gamitin ang QR codes o ang bank account details na makikita sa inyong screen. Anumang halaga ay makatutulong upang patuloy na makalikha ng mga bagong kwento. Para sa mga katanungan o iba pang concern, maaari po kayong mag-email sa address na nakalagay din sa inyong screen. Tandaan po na hindi ito sa pilitan, kundi isang voluntaryong pagsuporta lamang. Maraming salamat po. Kung na-enjoy nyo ang mga kwento sa channel na ito, i-click mo na yung subscribe button sa baba. At para sure na hindi ka maiiwan, i-on mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makakita ng bagong upload natin. Ang nilalaman ng akdang ito ay buong-buong kathang-isip lamang. Lahat ng pangalan ng tauhan, mga lugar, at pangyayaring inilarawan ay mula sa malikhaing imahinasyon ng manunulat. Kung mayroon mang pagkakahawig sa mga pangalan ng tao, lugar, o insidente sa tunay na buhay, buhay man o yumao, ito ay hindi intensyonal at isa lamang purong nagkataon. Chapter 3, 2025, Part 2. Mula sa kabanatang ito, magkakaroon tayo ng pagbabago sa pagsasalaysay. Ang kwento ay hindi na ilalahad sa third-person POV o pananaw ng tagapagsalaysay. Sa halip, mararanasan natin ang kwento ng direkta sa pamamagitan ng POV ni Anthony. Lahat ng pangyayari, damdamin at kaisipan ay magmumula sa kanyang sariling pananaw. Ako si Antonio Anthony. Ipinanganak noong 1877 sa bayan ng San Juan. Ako ay pumanaw noong 1895 sa bisig ng aking minamahal na si Mateo. Ako ay muling isinilang sa taong 2000. Sa araw ng aking muling pagsilang, naalala ko pa ang lahat na nangyari sa aking nakaraan. Mula sa mga panahong hindi ko pa nakikilala si Mateo hanggang sa nagkakilala kami at dumating ang panahong ako ay napaslang. Habang ako'y lumalaki at maging isang taong gulang, unti-unting nawawala ang mga alaala na iyon. Tuluyan itong nawala nang ako'y nagkaroon ng pag-iisip matapos ang unang kaarawan ko bilang si Anthony. Pero nang humiwalay ang aking kaluluwa sa aking katawang nabangga ay naalala ko ang lahat. Ngayon, sa taong 2025, ako ay nakatayo at nakatingin sa walang malay na aking bagong katawan na nakahandusay sa daan. Ngayon ay hawak-hawak na makabagong Mateo. Ang pangalan niya ay si Matthew sa panahong ito. Sa unang pagkakataon, dinurog niya ang aking puso. Siya ngayon ay nagsisigaw at humihingi ng tulong. Patawarin mo ko, Anthony. Tulong! Tulong! Maawa kayo! Kailangan ko ng tulong! Sumisigaw siya at umiiyak. Para saan pa ang mga luhang iyan kung ako ay pinagpalit mo sa bagong minamahal? Pinaasa mo lang ang aking puso. Sabi ko sa kanya, ngunit hindi niya ako nakikita at naririnig. Dumating ang isang sasakyan na may tunog at ilaw, lulan nito ang mga taong tutulong sa aking katawan. Ang aking katawan ay wala ng buhay nang dumating sila. Ako ay pumanaw na sa taong ito. Subalit nagbigay ng paunang lunas ang mga tao. Sinusubukan akong buhayin. Habang sinusubukan akong buhayin, tila may isang pintuang bilog at bumukas at unti-unti akong hinihigop. Lumalaban ako. Ayokong magpahigop. Habang tumatagal, ang ginagawa ng mga taong iyon ay lumalakas din ang puwersa ng paghigop. Nang naging matagumpay silang buhayin ang aking katawan, ako ay tuluyan ng nahigop at napasok sa pintuang bilog. Napapikit ako at napunta ako sa isang lugar na masyadong pamilyar sa akin, ang ilog ng San Juan noong 1895. Nandito ako ngayon sa aking nakaraan. Nakikita ko si Mateo na parang may hinahanap sa tabi ng ilog. Nagmamadali ito. Naalala ko ang tagpong iyon. Hinahanap niya yung regalo ko para sa kanya. Napalingon naman ako sa banda kung saan ako nakaupo noon. Nakatingin lang ako kay Mateo habang naghahanap ito. Dahil sa dami ng dugong nawala sa akin noon, kahit natakpan na ito ni Mateo, nararamdaman ko na noon ang aking paglisan. Ito ay isang masakit na alaala. Sabay na paghanap ni Mateo sa aking regalo, humarap siya sa akin at sabay na tumunog ang kampana ng simbahan. Hudyat na iyon na Pasko na. Nakita ko ang tuwang-tuwang mukha ng aking mahal. Habang papalapit siya sa akin, ngumiti pa ako sa kanya, ngunit habang papalapit siya, unti-unti ring pumipikit ang aking mga mata. Mahal, maligayang Pasko. Hindi mo lang alam gaano mo ko pinasaya sa gitna ng gulong ito, sabi sa akin ni Mateo. Napaluha ako kasi hindi ko na ito narinig noon, kasi ako ay lumisan na sa mga oras na ito.
Napansin ni Mateo na hindi ako kumikibo at hindi na ako humihinga. Hindi! Gising! Gising mahal ko! Sigaw ni Mateo. Nakita kong hinawakan niya ang pisngi ko at pilit akong ginigising. Madami pa tayong Paskong aabutan. Gising! Desperadong sabi ni Mateo. Sinubukan niya akong buhayin. Ginawa niyang lahat para maibalik lang ang aking buhay. Ang sakit na nakikita ko ang pagdurusa ng aking mahal sa aking pagkawala. Nilapit niya pa ang nahanap niyang regalo ko. Ibinida niya pa ito na parang bata habang umiiyak. Ang mga luha ni Mateo ay tuloy-tuloy na umagos. Basang-basa ang kanyang mukha. Lumabas ang lahat ng sakit, galit at pag-ibig na nararamdaman niya. Umiyak siya ng parang bata. Ang sigaw niya ay tanging boses na naririnig at iyon ang pinakamalungkot na boses na narinig ko sa buong buhay ko. Bakit mo ko iniwan? Bakit? Hindi ko kaya. Mahal na mahal kita, Anton. Niyakap niya ng mahigpit ang walang buhay na katawan ko. Isang oras ang lumipas, ang katahimikan ay bumalik. Ngunit ang katahimikan ni Mateo ay mas masakit. Yakap pa rin niya ako. Nakatulala lang siya. Ang mga mata ay namamaga at ang isip ay nawawala sa sakit. Maya-maya, tiningnan niya ang mukha ko at nagsalita. Ang boses ay mahina, parang bulong na dinala ng hangin. Mahal ko, kung may susunod pang buhay, sana marami tayong Paskong aabutan. Marami pa sana tayong pagsasamahan pero hindi ka na umabot. Hinalikan niya ang labi ko. Paalam mahal ko. Paalam Anton, hindi kita malilimutan, sabi ng aking minamahal na nagdurusa. Isang oras din na yakap lang ako sa bisig ni Mateo. Maya-maya pa ay tumayo siya at kinarga ang katawan ko. Naglakad ito ng mahina. Wala na akong naririnig na hikbi ngunit kitang-kita ko ang mga luhang umaago sa mata ni Mateo habang naglalakad. Alam ko kung saan siya patungo. Iuuwi niya ako sa bahay namin. Nang umabot na kami sa bahay namin, naroon si Don Juan Carlos at mga gwardiya sibil. Naroon ang aking mga magulang. Habang papalapit kami ni Mateo, may isang gwardiya sibil na tumutok sa kanyang baril, ngunit pinatigil ito ni Don Juan Carlos. Nang makalapit na, nakita ni Don Juan Carlos ang anak na puno ng pighati at hawak-hawak ang walang buhay na ako. Tinitigan lang ni Mateo ang ama niya ng kailamig. Pagkatapos bumaling sa aking mga magulang. Patawad Nanay Iska at Tatang Berto, hindi ko na po naalagahan ang inyong anak. Doon na humikibi ulit si Mateo. Nakita ng kanyang ama kung gaano kawasak ang kanyang anak. Nilapag ako ni Mateo sa sahig sa harap ng aking mga magulang. Umalingaw-ngaw ang lugar na iyon ng iyak ng aking mga magulang. Hindi ko kaya, ang sakit makita silang nasasaktan. Lumapit naman si Mateo sa ama. Sana masaya na kayo, Don Juan Carlos de la Cruz. Hindi umimik ang kanyang ama kahit hindi na niya ito tinawag na papa. Umatras kaunti si Mateo at binuka ang kanyang mga kamay at sinabihan ng mga gwardiya sibil. Pakiusap, kitlinin niyo ang aking buhay para matapos na ang paghihirap na ito. Hindi ko na kayang mabuhay pa. Pakiusap, sabi ni Mateo na sinisigaw ang huling salitang pakiusap. Tama na iho, uwi na tayo, sabi ni Don Juan Carlos. Niyakap niya si Mateo pero nagpupumiglas ito. Mga walang hiya kayo, mga walang patawad. Pakiusap, kitlinin niyo ang aking buhay. Iho, tumigil ka na, sabi ni Don Juan Carlos. Itinulak naman siya ni Mateo ng kay lakas at napatumba ito. Hindi kita mapapatawad hanggat nabubuhay ako. Hindi kita kikilalaning papa. Kaya mas mabuti pa utusan mo na tong mga tontong ito na kitlin ng aking buhay kasi simula ngayon nag-iisa na lang anak mo. Tinatakwil ko ang nakakahiya mong dugo na De La Cruz. Kumuha ng malaking bato si Mateo at itatapon sana ito sa kanyang papa, ngunit naunahan siya ng isang gwardiya sibil at sinuntok siya ng malakas sa sentido at doon nawalan din ng malay. Nakauwi nga si Mateo sa Casa Grande. Ang kanyang mama ay sobrang nag-alala sa kalagayan niya. Nagdaan ng mga araw, hindi lumabas ng silid si Mateo, hindi rin siya kumakain, nagsusulat lang siya. Lumapit ako at sinubukan kong basahin ang mga sulat niya. Ito ay patungkol sa akin, kung kailan at paano kami nagkita, paanong sa sobrang bilis ay napaibig niya ako. Sinulat niya kung gaano niya ako kamahal. Umiiyak siya habang sinusulat ang mga salitang iyon. Minsan napapatigil siya sa sobrang hikbi niya. Sumapit ang bagong taon, hindi pa rin siya lumalabas ng silid. Hinahatira naman siya ng pagkain at natutuwa akong unti-unti na siyang kumakain.
May mga gabing nagigising siya nang bigla na lang umiiyak at sinasambit ang aking pangalan. Pagkatapos kukuha lang ng papel at pluma para magsulat ng liham ng pag-ibig para sa akin. Pagkatapos nito, binabasa niya ito ng malakas. Napapaluha ako sa mga naririnig kong salitang pag-ibig para sa akin. Heto ang isa sa mga liham niya sa akin. Mi amor, sa gitna ng napakalungkot na gabi, ikaw ang tanging tanglaw na nagbibigay buhay sa aking puso. Mi amor, wala akong ginawa kundi alalahanin ang bawat sandali. Walang hihigit pa sa init ng iyong mga tingin, sa tamis ng iyong halik at ang ating kaligayahan sa ating lihim na tagpuan. Nanginginig ang aking mga kamay sa pagnanais na muling maramdaman ang init ng iyong mga yakap. Gustong gusto ko na sanang hawakan iyong mga palad habang nakasandal ang ulo mo sa aking balikat, habang nakatanaw tayo sa ilog na sinisinaga ng buwan. Ang puso ko ay sobrang nangungulila sa iyong tinig. Mi amor, gusto kong pakinggan ulit ang iyong mga awitin, ang mga himig na nagpapagaan sa lahat ng aking pasanin. Mahal na mahal kita, mi amor. Ikaw lang at wala nang iba. Ngunit mi amor, walang kasing pait ang iyong pagkawala. Sa bawat paghinga, bumabalik ang sakit. Kinuha mo ang lahat ng liwanag at kulay noong nalagutan ka ng iyong hininga. Ang sakit na ito ay hindi ko kayang ipaliwanag, parang pinipira-piraso ang dibdib ko. Wala akong silbi, nawala ng saysay ang aking buhay. Hindi ko mahanap ang sarili ko, hindi ko mapapatawad ang sarili ko dahil hindi kita naipagtanggol, mi amor. Mabubuhay akong mag-isa, bitbit ang pasanin ng pagkawala mo. Sana, mi amor, magtagpo muli ang ating mga kaluluwa. Kung may susunod pang buhay, sana ibigay ka ulit sa akin ng Panginoon. Wala akong ibang hihingin pa. Mahal na mahal kita sobra hanggang sa muli nating pagsasama. Mateo. Pagkatapos niyang basahin iyon ng malakas, yayakapin niya ang liham at iiyakan hanggang makatulugan niya. Pagkatapos sa salubong ng bagong taon, iniwan si Mateo ng pamilya niya sa Casa Grande. Narinig ko na magigising din daw si Mateo sa kanyang kahibangan. Iyon ang sabi ng kanyang papa. Hindi niya ipinagpatuloy ang kanyang abogasya. Tumira siya sa Casa Grande ng 1 taon. Wala siyang ibang ginawa kundi magmukmok, umiyak at magsulat ng liham ng pag-iibig para sa akin. Minsan pumupunta pa siya sa ilog sa gabi at kinakausap ako. Gusto ko siyang yakapin, gusto kong ipadama sa kanya na nandito lang ako sa tabi niya. Araw-araw kong nakikita ang paghihirap at pagdurusa ni Mateo. Pagkatapos ng 1 taon, napag-isipan ni Mateo na umalis ng asyenda. Nang umalis siya, hindi ko siya masundan. Tila nakatali ako sa bayan ng San Juan. 5 taon nang lumipas, ang asyenda ay nanatiling tahimik. Hindi na nagbalik ang pamilyang De La Cruz. Ngunit isang araw, balitang-balita sa buong bayan na pumanaw na si Don Juan Carlos at dito sa bayan ng San Juan ililibing ang kanyang mga labi. Tila isang huling hiling na makabalik sa lupaing ito. Nang dumating ang sasakyang may labi, kumpleto ang buong pamilya at nandoon si Mateo. Ang laki ng pinagbago niya. Balita ko, isa na siyang ganap na abogado ngayon. Masyadong malamig ang pakikitungo ni Mateo sa lahat. Ang mga mata niya ay walang emosyon at napakalalim. Wala akong nakita nakatiting na lungkot sa pagpanaw ng kanyang papa. Kahit nung inilibing ang dating Don, hindi man lang ito umiyak. Nakatayo lang siya roon bilang si Mateo, ang panganay na De La Cruz na parang isang estranghero na walang koneksyon sa namatay. Pagkatapos ng libing, pumasok si Mateo sa loob ng kanyang dating silid. Nakita kong tumingin siya sa paligid. Doon dumaloy ang mga luha niyang pinipigilan. Hindi pa pala bato ang puso ng minamahal ko, ngunit nagsalita itong mag-isa. Hindi ko pa rin siya napapatawad sa ginawa niya sa iyo, mahal ko. Hindi ako umiiyak dahil sa kanya. Umiiyak ako dahil sa iyo. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang aking iniibig. Habugado na ako, mahal ko, sabi ni Mateo na tila binibida niya ito sa hangin at umiiyak. Pagkatapos ay may kinuha siya sa kanyang lagayan ng kagamitan na dala galing sa Maynila. Ito ay mga liham na isinulat niya sa loob ng mahabang taon. Umupo siya at iniisa-isang basahin ang mga sulat na iyon na tila alam niyang nasa paligid lang ako. Bawat liham ng pag-ibig na binabasa niya ay tagos. Puno ito ng pagmamahal at bigati. Mahal na mahal ako ni Mateo. Naubos niyang basahin ang mga liham na iyon. Pagkatapos inilagay niya iyon sa isang kahoy na baul kung saan nakalagay ang mga sulat niya sa akin noong nandito pa siya. Humiga si Mateo at nagpahinga.
Nagdesisyon si Mateo, hindi na siya bumalik sa Maynila. Sa halip na natili siya sa Casa Grande, sa ilalim ng kanyang pamumuno ay naging mas maunlad ang hasyenda. Nagbago ang lahat sa paligid, ngunit may isang bagay na hindi nagbago, ang kanyang puso. Hindi na nag-asawa pa si Mateo. Sa bawat Pasko at bagong taon na dumarating at sa bawat gabing tahimik, patuloy pa rin siyang sumusulat ng mga liham ng pag-ibig para sa akin. Ang oras ay humantong sa taong 1918, nasa 48 taong gulang na si Mateo at nagkaroon siya ng malubhang sakit. Hindi na siya makabangon at lalong hindi na siya nakakasulat ng liham para sa akin. Ipinatawag ang kanyang kapatid na nasa Maynila na may asawa at 4 na anak na, handa na siyang ibigay ang hasyenda. Ramdam kong palapit na ang sandali. Bago siya tuluyang malagutan ng hininga, nagkaroon siya ng huling lakas at bumulong. Mi amor, sa wakas ay magkikita na tayong muli. Nang maging tahimik ang kanyang silid, nakita ko ang liwanag na lumabas sa katawan ni Mateo, isang malakas, matingkad na enerhiya. Umaasa ako na sa wakas ay magsasama na kami sa kabilang buhay, ngunit hindi. Ang liwanag ay mabilis na naglakbay at pumasok sa loob ng tiyan ng butihing asawa ng kanyang kapatid. Naguguluhan ako. Ibig ba nitong sabihin magiging supling ng pamilya de la Cruz ang kaluluwa ng aking minamahal? Mabubuhay ulit si Mateo? Bago pa ako makabuo ng anumang pag-iisip, biglang sumulpot ang pamilyar na bilog na pinto, ang parehong pintuan na humigop sa akin mula sa 2025, at ngayon muli itong lumakas at hinigop na naman ako. Bumagsak ako sa isang masalimuot na lugar. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng alikabok at bakal. Pagdilat ko, tumambad sa akin ang isang tanawing nakakatakot, wasak na mga gusali, mga naglalakihang basura at guho, at madaming nakaratay na mga Pilipino at ibang lahi sa gilid ng kalsada, mga biktima ng digmaan. Saan ba ako? Bakit napunta ako sa lugar na ito? Nakakatakot, bulong ko sa sarili ko. Naputol ako sa aking pag-iisip nang bigla akong nabangga ng isang tao at napatumba ako. Laking gulat ko dahil imposible yon. Bilang kaluluwa, hindi dapat ako natatamaan. Nagsalita ang nakabangga sa akin na tila naiinis. Huwag ka kasing paharang-harang sa daan. Alam mo naman na katatapos lang ng digmaan, kung tumulong ka na lang kaya dito. Hindi ako nakapagsalita. Hinawakan ko ang aking kamay, ang aking braso, ang lahat ng parte ng aking katawan. Matigas, may bigat, may pulso. Nagkaroon ba ako ng tunay na katawan? Nabuhay ba ako? Wala akong matandaan na ipinanganak ulit ako sa panahong ito. Napailing na lang yung nakabangga sa akin na tila ba tingin niya sa akin ay nababaliw ako. Umalis siya at sinabihan akong kung wala kang maitutulong, huwag kang paharang-harang. Nagsimula na akong maglakad. Sinasala ang nakakabinging katahimikan at amoy ng kamatayan. Nakakaiyak ang mga nakikita ko. Ang mga gusali ay tila pinutol. Ang mga kalye ay puno ng abo at luha. Unti-unti kong napag-alaman mula sa usapan ng naglilinis sa tagahanap ng mga gamit. Nasa taong 1945 ako at buwan noon ng Setyembre. Nasa isang lugar ako ng Maynila. Katatapos lang ng digmaan na sumuko na raw ang mga Hapon. Nakakalungkot isipin na sa wakas nakawala pala kami sa pananakop ng mga Kastila, ngunit mapapalitan lang pala ng Amerikano at Hapon. Napakahirap ng buhay. Wala akong makita na mapagkukunan ng pagkain. Ngayong may pisikal na akong katawan, hindi lang ang kirot at pighati ang nararamdaman ko. Nakakaramdam na rin ako ng pagkauhaw, gutom, lamig, init at iba pang nararamdaman ng nabubuhay. Sumasakit ang aking mga paa sa paglalakad at tumutunog ang tiyan ko. 3 buwan din akong naglakbay sa masalimuot na Kamaynilaan. Kahit saan lang ako natutulog at pinapatos lahat ng pwedeng kainin. Isang gabi ng Disyembre, habang naghahanap ako ng matutulugan, hindi ko namalayan na napunta ako sa isang malawak na lupain dito sa Kamaynilaan. May mga malalaking kabahayan nito, ngunit malayo sa isa't isa, tila bawat isa ay may sariling bakuran. Pinagpatuloy ko ang paglalakad at napunta ako sa tabi ng isa sa mga ito, isang maganda at malaking bahay. Alam kong may tao doon kasi may ilaw galing sa kandila sa isang parte ng bahay. Siguro dahil sa digmaan wala pa ring kuryente at may nakita akong anino galing sa loob. Kakatok sana ako, ngunit napansin kong nakaawang ng bahagya ang pintuan. Hindi naman siguro nakakatakot ang may-ari ng bahay na ito. Kailangan ko lang talagang matutulugan at nagugutom na din ako. Pumasok ako, napakadilim ng malawak na sala at ang tanging gabay ko ang liwanag ng kandila na nakita ko kanina. Maya-maya ay napansin kong may parating na lalaking matangkad na may dala-dala. Tila ito isang baril. Sa matinding pangangailangan at marahil sa
takot na baka ako makita, lumapit ako sa kanya para kunin iyon. Ngunit siya ay masyadong maagap. Bago ko pa man siya maabutan, mabilis niya akong natadyakan sa tagiliran. Natumba ako sa matigas na sahig at napahawak ako sa aking tagiliran. Sino ka? Ano ang ginagawa mo rito? Matigas na tanong ng lalaki. Hindi ako makasagot agad dahil iniinda ko ang sakit. Kung hindi ka sasagot, magpasensyahan na lang tayo. Sa tingin ko ay kakalabitin na ng lalaki ang baril kaya nagsalita na ako at nagmakaawa. Sir, patawad. Bigyan niyo po ako ng pagkakataong mabuhay. Desperado na po ako. Gusto ko lang naman pong kumain. Napahinto ang lalaki. Nakatutok pa rin ang baril sa akin. Kaya naisipan mong maloob at manakit ng kapwa mo Pilipino. Paano na lang kung ang napasukan mo ay walang kalaban-laban ha? Malas mo lang dahil dito ka pumasok. Patawarin niyo po ako, sir. Desperado lang po ako. Tanging sagot ko na lang kahit paulit-ulit na ako. Umiiyak na ako dahil sa takot. Tumayo ka, utos ng lalaki habang nanatiling nakatutok ang rifle. Dahan-dahan akong tumayo. Nasa likuran ko siya habang nakatutok pa rin ang baril. Iginiya niya ako papuntang kusina. Nang makarating kami sa kusina, may pagkain pa doon. Pinaupo niya ako. Nang maaninagan na kami ng ilaw ng gasera, kumabog ang puso ko. Si Mateo ang kaharap ko, ngunit pumanaw na ito noon at wala na ito dapat sa panahong ito. Nagtanong siya, ano ang pangalan mo, marungis na binata? Hindi ako makasagot agad dahil naalala ko ang salitang marungis. Sinabi din ni Mateo sa akin na sa una naming pagkikita noon. Sino ka nga? Galit na bulyaw ng kamukha ni Mateo. Sir, ako po si Antonio, yumuko ako. Hindi ko alam bakit Antonio ang nasabi ko. Pakiusap po sir, wala pa akong gagawing masama. Huwag na po ninyo akong takutin at tutukan ng baril. Ako na nanginginig. Mas nakakatakot na Mateo itong kaharap ko. Habang nanginginig ako sa takot, inalis niya ang pagkatutok ng baril at inutusan akong umupo. Nagulat ako nang bigla niya akong pinakain. Sa matinding gutom, muntik pa akong mabulunan. Ang sumunod na ginawa niya ang pinaka hindi ko inaasahan. Niyakap niya ako sa likod, dinidiin niya ang braso niya sa tiyan ko para matanggal ang bumabara sa aking dibdib. Ang yakap na ito ay hindi ko kailanman makakalimutan. Yakap iyon ni Mateo. Nang kalmado na ako, nagpakilala siya. Siya si Matt de la Cruz, ang bunsong anak ng kapatid ni Mateo. Naalala ko rin yung eksenang pagkatapos na lagutan ng hininga si Mateo, ang liwanag na galing sa kanya ay napunta sa tiyan ng butihing asawa nito. Napagtanto ko, si Matt ang ikalawang buhay ni Mateo. Nandito na siya. Dito na ba may pagpapatuloy ang aming pag-iibigan? Sana oo. Sinabihan pa ako ni Matt na pinapayagan niya akong manatili sa malaking bahay. Wala na din kasi siyang mga taga-silbi kaya ako ang papalit sa mga iyon. Pinayagan niya akong maligo at binigyan niya ako ng pamalit. Pagkatapos sa kanyang silid tulugan niya ako pinatulog. Namula ako noon. Ngunit ang naging dahilan niya ay wala siyang tiwala sa akin kaya kailangan niya akong bantayan. Ngunit nagulat ako nang gusto niya akong tumabi sa kanya. Kahit may pag-aalangan, tumabi ako sa kanya. Laking gulat nang magyakapan pa kami habang natutulog. Ang init ng kanyang katawan, ang pamilyar na amoy, ito ang sagot ng pangungulila ko. Sa yakap niya ako nagising sa umaga. Maraming nangyari sa paninilbihan ko sa kanya. Sa loob ng maikling panahon na kasama ko siya, lalo akong naging sigurado na tama ang aking hinala. Si Matt nga ang aking Mateo. Narinig pa niya akong kumanta kaya lagi siyang nakikiusap na awitan ko siya. Napapansin ko na may mga sinasabi din siyang katulad ng mga salita at pangungusap na sinabi sa akin ni Mateo noon. Mga kataga na kaming dalawa lang ang nakakaalam. Abugas siya din ang pinag-aralan niya at tinanong pa niya ako kung anong pangarap ko. Sinabi ko ay maging isang guro at ang sagot niya ay katulad ng sagot ni Mateo noon. Tutulungan niya akong maabot iyon. Mas lalo akong nahulog sa kanya. Hindi ko mabilang ang dami ng gabi na nagigising ako sa gitna ng kadiliman at mahanap ko si Matt na mahigpit na nakayakap sa akin. May isang pagkakataon pa nga na pagkatapos ko siyang awitan ay may nangyari sa amin. Binigay ko ulit sa lalaking ito ang buong-buong ako at buong puso kong pag-ibig. Dahil kahit siya si Matt, alam kong siya ang mahal kong si Mateo. Isang hapon, 2 araw bago magpasko ay nasa labas ako. Nakaupo ako sa isang maliit na bangko sa ilalim ng puno. Sa aking mga kamay, hawak ko ang isang piraso ng kahoy. Ginawa ko ulit yung regalo ko noon kay Mateo. Isang maliit na kahoy na hugis kahon at inukitan ko iyon ng titik M at A. Matapos kong gawin iyon, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Nagsimulang tumulo ang mga malalaking luha ko. Hindi ko mapigilang humikbi. Mahal na mahal ko pa rin si Mateo.
Kung ito ang paraan ng Panginoon na pumanaw ako sa 2025 at bumalik sa 1895 at makapunta sa taong 1945 para magsama kaming dalawa at maipagpatuloy ang pagmamahala namin, ito ay malaking pasasalamat ko. Habang nakatingin ako sa inukit na kahon, nagsalita ako sa hangin. Hindi mo lang alam gaano kita kamahal, gaano ako nangungulila sa pagmamahal mo. Walang nagbago, mahal ko. Ikaw at ikaw pa rin. Habang sinasambit ko ang mga salitang iyon at nakatingin sa inukit na kahon, bigla akong natigilan. Napansin ko ang aking mga kamay, ang kamay na may hawak sa kahoy na parang naging isang hangin tulad ng isang multo, pero nagbalik naman agad ito. Bigla akong kinabahan. Sobrang takot ang naramdaman ko. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin niyon. Sa una kong pagdating, nagkaroon ako ng tunay na katawan. Bakit ito nangyari? Hindi naman bumalik ang pangyayaring iyon, kaya hindi ko na lang pinansin. Pinilit kong kalimutan ang pangyayari at itinuon ang aking pansin sa nalalapit na Pasko kasama si Matt. Heto ng unang Pasko namin na magkasama at tiwala akong wala nang sagabal kasi kami lang dalawa dito. Kinagabihan noon, biglang nagbago ang pakikitungo ni Matt sa akin. Ang yakap at init na naramdaman ko noong nagdaang araw ay tila pinalitan ng lamig. Umabot pa yun hanggang kinabukasan, ang mismong bisperas ng Pasko kung saan dapat masaya kami dahil sasalubungin na namin ang Pasko sa alas 12. Naramdaman kong galit si Matt sa akin pero ayaw niya lang sabihin sa akin ng tuwid. Sinabihan pa niya ako na huwag na raw maghanda ng Noche Buena at nagkulong na lang siya sa kanyang silid buong maghapon. Pero naghanda pa rin ako gamit ang mga sangkap na nasa kusina. Naghanda ako ng puto bongbong, suman at pansit kahit pa alam kong baka hindi niya kainin ang mga iyon. Naabutan ako ng gabi sa paghahanda. Pagkatapos gawin ang lahat ng iyon, napagdesisyonan kong aalis na lang. Inilapag ko ang kahoy na regalo sa ibabaw ng mesa sa tabi ng puto bongbong. Kung hindi ito ang panahon na pwede kaming magsama, hindi ko napipilitin. Siguro magkaiba talaga si Matt at Mateo. Ang katotohanang nagbabago ang kaluluwa kahit na iisa lang ang pinanggalingan ay tumatama sa akin ng matindi. Hindi ko hayaang masaktan pa ako. Nang hahakbang na ako palabas ng pinto, naramdaman ko ang presensya ng isang tao sa aking likuran. Naroon na pala si Matt. Tinanong niya ako kung saan ako pupunta. Napahinto ako sa kanyang tanong ngunit nanatili ako nakatalikod at hindi lumingon. Sumagot ako ng may bigat sa dibdib. Aalis na ako. Wala na akong balak na magpaalam sa iyo. Kahit sinabi mo na huwag akong maghanda para sa bisperas ng Pasko, may inihanda akong 3 putahe na nakalagay sa mesa. Ikaw na ang bahala kung kakainin mo o hindi. Sumagot siya at bakas ang matinding galit sa kanyang boses bagaman hindi niya ito dinadaan sa pasigaw na paraan. Sinabi ko na sa iyo na huwag ka nang magluto, alam ko na kung saan ka pupunta, doon sa tunay na minamahal mo. Sige, makakaalis ka na at ikaw ay lumigaya. Sa puntong iyon, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Humarap ako sa kanya punong-puno ng galit at kalituhan. Ano ba ang pinagsasabi mo ha? Kausapin mo ako ng matuwid, bulya ko sa kanya. Anong tunay na minamahal? Ikaw ang tunay kong minamahal. Nagsagutan kami ng malala. Sa tindi ng kanyang galit, tinawag niya akong bastard, maldito at isang hamak na muchacho. Ang sakit-sakit ng bawat salitang binitawan niya. Dahil doon, hindi ko na napigilan ang aking kamay. Nasampal ko siya ng napakalakas at umalingaw-ngaw ang tunog niyon sa buong kabahayan. Tumutulo na ang aking mga luha habang nakatingin sa kanya. Sinabihan ko siyang ang sakit niya magsalita at sana'y binaril na lang niya ako at pinasabog ang aking puso kaysa saktan ako ng ganito. Doon na siya sumagot at lumabas ang tunay na dahilan ng kanyang ikinikilos. Narinig niya pala ako kahapon habang nasa ilalim ako ng puno. Akala niya ang mga salita ng pangungulila at pagmamahal na sinasabi ko ay para sa ibang tao. Naluluha na rin siya habang tinititigan ako. Sinubukan ko siyang amuin at sabing mali ang pagkakaintindi niya ngunit doon na siya napasigaw. Pilit niya akong pinagpapaliwanag dahil litong-lito na siya. Sasagot na sana ako ngunit bigla akong napaluhod sa sahig. Isang matinding panginginig ang bumabalot sa buong katawan ko at parang binabaklas ang bawat bahagi nito sa sobrang sakit. Kitang-kita ni Matt ang nangyari. Ang aking braso ay biglang naging tila hangin o kaluluwa. Ngunit maya-maya lang ay bigla nitong bumalik sa dati. Nakita ko sa mukha ni Matt ang matinding pagkabahala matapos niyang masaksihan ang nangyari sa aking braso. Dali-dali siyang lumapit sa akin. Ang galit ay napalitan ng takot at pag-aalala. Bumulong siya sa akin ng mi amor. Hinawakan niya ang aking noo at ang mga gilid ng aking liig. Tila gusto niyang makasiguro na wala akong lagnat o hindi
hindi ako nagdidiliryo. Pagkatapos ay niyakap niya ako ng napakahigpit at paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa akin. Mahina ako nagsalita habang nakasandal sa kanyang balikat. Wala kang kasalanan, mahal ko, naiintindihan kita. Patawad kung nagalit ka sa pag-aakalang may mahal akong iba. Wala akong ibang mahal kundi ikaw lang mula pa noon. Humiwalay siya ng kaunti upang tingnan ako sa mga mata. Ano bang ibig mong sabihin, mi amor? Gusto kong iwaksi ang nakita ko pero tila nahihiwagaan na ako sa'yo. Hindi ako sumagot. Paano ko ba ipapaliwanag ang isang bagay na maging ako ay hindi ko maunawaan? Nanatili na lamang kaming magkayakap, ramdam ang tibok ng puso ng isa't isa sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ilang minuto kaming nanatiling magkayakap sa ganoong posisyon. Dinaramdam ang bawat sandali na magkadikit ang aming mga katawan hanggang sa nagsalita na ako at niyaya ko siyang pumunta sa kusina para doon sa lubungin ng Pasko. Sinabi ko sa kanya na kakainin namin ang inihanda ko at naroon din ang aking munting regalo para sa kanya. Humiwalay si Matt sa pagkakayakap. Ang kanyang mukha ay bakas pa rin ang matinding kalituhan sa mga nasaksihan niyang kababalaghan sa aking katawan, ngunit mayroon na ring bahid ng pagsunod at pagmamahal sa kanyang mga mata. Maingat niya akong inalalayan patungo sa kusina na tila natatakot siya baka muli akong maglaho o masaktan kapag hindi niya ako hinawakan ng maayos. Nang makarating kami sa kusina, nakita ko ang pagmamangha sa mukha ni Matt habang nakatingin sa hapagkainan. Pinaupo niya ako ng may pag-iingat at nang paupo na rin siya, nahagip ng kanyang paningin ang aking munting regalo, ang maliit na kahoy na hugis kahon na may titik M at A. Tumingin muli sa akin si Matt habang nakangiti. Ang kanyang ngiti ay may halong saya ngunit bakas pa din ang pait at kalituhan. Nagtanong siya kung ako ba talaga ang gumawa niyon at tumangulang ako bilang sagot. Hinawakan niya ang kahon at masusing sinuri ang bawat ukit. Mahal ko, may nakita akong ganito sa silid ng aking tiyo sa hacienda namin sa San Juan. Sabi niya sa tonong puno ng pagtataka. Nang marinig ko iyon, halos sumabog ang puso ko sa kagustuhang sabihin sa kanya na galing din sa akin ang kahon na iyon, na ako ang gumawa niyon para sa kanya noong unang buhay niya. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Tumingin na lamang ako sa orasan sa dingding. Ilang minuto na lang at sasapit na ang 12:00. Maligayang Pasko, bati ko sa kanya kahit hindi pa man sumasapit ang hating gabi. Si Matt ay nanatiling tulala lang, tinitigan ang kahon at tila nilalamon ng kaisipang hindi niya maipaliwanag. Nakita kong tumulo ang mga luha ni Matt. Lumapit siya sa akin at muli akong niyakap ng mahigpit. Sinabi niyang mahal na mahal niya ako at humihingi ulit siya ng tawad sa lahat ng kanyang nagawa bago niya ako binati rin ng maligayang Pasko. Ngunit sa gitna ng aming pagyayakapan, naramdaman ko na naman ang matinding sakit na naramdaman ko kanina. Nangyari na naman ang pagkaputol ng aking imahe, tila ako ay naglalaho na parang hangin, ngunit muli ring bumalik sa dati pagkalipas ng ilang saglit. Dahil sa gulat, napabitaw siya sa akin. Bakas ang panginginig sa kanyang boses nang magtanong siya kung ano ba ang nangyayari dahil natatakot na siya. Sinagot ko siya na susunod na lang ako magpapaliwanag dahil maging ako ay naguguluhan din. Sa loob-loob ko, nagsimula nang bumuo ang mga katanungang nagpapabigat sa aking puso. Pansamantala lang ba ang katawang ito? Isa pa rin ba akong kaluluwa na pinaranas lang ng Panginoon ang muling pagmamahal ni Mateo bilang si Matt? Dahil wala talaga akong maisagot sa mga katanungan ni Matt, sinabi ko na lang na kumain na lamang kami. Yun naman ang ginawa niya kahit bakas pa rin ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Napatangin ulit ako sa orasan. 15 minuto na lang at magpapasko na. Sa gitna ng katahimikan, isang hiling ang kumawala sa aking mga labi. Humiling ako na isayaw niya ako ngunit sa halip na Matt, ang pangalang Mateo ang aking nasambit. Nararamdaman ko na kasi sa kaibuturan ng aking puso na hindi pa rin kami magiging isa sa panahong ito. Alam ko na sa oras na ito, hiram lang ang katawang ito at maaring bawiin ng Panginoon anumang sandali. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha ni Matt sa pagtawag ko sa kanya ng ibang pangalan ngunit muli akong nakiusap. Hindi niya ako tinanggihan. Kinuha niya ang aking kamay at marahan akong pinatayo. Nagtagpo ang aming mga mata at sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Niyakap niya ako sa bewang at dahan-dahan kong inilagay ang aking mga kamay sa kanyang balikat. Sumayaw kami na walang musika, tanging tibok ng aming mga puso ang naririnig. Napakasarap pakinggan, ngunit maya-maya ay bumulong siya ng mas maganda sana kung may saliw ng musika. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Umawit ako ng mahina habang marahan kaming umiindayog. Ngunit pagkatapos ng aking kanta, hindi ko na napigilan ang emosyon. Humikbi ako ng malakas at isinubsob ang aking ulo sa kanyang dibdib. Pilit na kumakapit sa sandaling alam kong maaaring hindi na mauulit.
Gusto ko pang abutan ng Pasko kasama siya. Gusto ko pang maraming Pasko kaming sasalubungin at dapat sa panahong ito magsimula. Nang tumama ang mga kamay ng orasan sa eksaktong 12:00, naramdaman ko isang pamilyar at hindi matakasang puwersa. Hindi na lamang ito panginginig o paglabo ng imahe. Ito na ang sandaling kinakatakutan ko. Unti-unti na akong naglalaho sa mismong bisig ni Matt. Sa gitna ng aking paghikbi, wala ako ibang nagawa kundi humingi ng tawad sa kanya. Patawad dahil iiwan ko siyang muli na may mga tanong na walang kasagutan. Patawad dahil sa maikling sandaling ito, hindi ko na ibigay ang habang buhay na hinahangad namin. Nakita ko ang takot at pait sa kanyang mga mata habang pilit niya akong kinakapitan, ngunit unti-unti nang tumatagos ang kanyang mga daliri sa aking katawan hanggang sa ako ay higupin na ulit ng bilog na pinto. Pagkatapos akong higupin ng pinto, hindi dilim ang sumalubong sa akin kundi isang pamilyar na silid. Agad kong nakilala ang bawat sulok nito. Ito ang silid ni Mateo sa hasyenda sa San Juan. Sa aking paglingon, nakita ko si Matt. Tila balisa siya at mabilis na naghahalungkat ng mga kagamitan na tila may mahalagang hinahanap. Sa tuwa at pag-aalala, agad akong tumakbo patungo sa kanya. Matt, tawag ko sa kanyang pangalan, ngunit nang yayakapin ko na siya, isang malamig na katotohanan ang sumampal sa akin. Tumagos lamang ako sa kanyang katawan. Doon ko lang napagtanto na hindi niya ako naririnig at hindi niya ako nakikita. Hindi ko rin agad napansin na nandoon pala sa silid ang kanyang mama. Iho, kararating mo lang dito, laki ng pag-aalala namin ng ilang taong hindi ka namin nakita, wika ng kanyang mama na bakas ang lungkot. Hindi ka namin nakasabay sa pagsalubong ng Pasko at Bagong Taon. Umuwi ka nga pagkatapos pero ito lang ang ginagawa mo mula simula nung umuwi ka kaninang umaga, ang maghalongkat ng gamit ng tiyuhin mo. Tumingin si Matt sa kanyang mama na may matinding lungkot. Patawad po, babawi po ako at may hinahanap lang ako na kasagutan. Kung maaari po ay gusto ko munang mapag-isa. Pakiusap niya ng mahinahon ngunit determinadong boses. Nakita ko sa mukha ng mama niya na ayaw nitong umalis, tila nais nitong damayan ng anak sa pinagdadaanan nito. Ngunit nirespeto niya ang kahilingan ni Matt kaya lumakad ito patungo sa pinto. Bago tuluyang lumabas, sinabi niya kay Matt na kung may kailangan ito ay tumawag lang sa kanya. Nang sumara ang pinto, naiwan kaming dalawa sa loob ng silid. Ako na hindi niya nakikita at siya na muling bumalik sa paghahalongkat. Biglang napatigil si Matt sa kanyang paghahalongkat at nagsalitang mag-isa na tila ba umaasang maririnig siya ng hangin. Sino ka ba talaga, Antonio? Nangungulila na ako sa iyo, mahal na mahal kita. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tila nawalan siya ng lakas, napaluhod na lang si Matt sa sahig at doon na tuluyang bumuhos ang kanyang iyak. Ramdam ko ang sakit sa bawat hikbi niya habang nagsusumamo sa kawalan. Bakit ka nawala? Ano bang hiwaga mo? Ano bang ugnayan mo sa aking tiyuhin? Tanong niya sa gitna ng kanyang pagluha. Bakit may magkatulad kaming maliit na kahoy na hugis kahon na may inukit na M at A? Nakatayo lang ako sa harap niya. Pilit na inaabot ang kanyang balikat ngunit tumatagos lamang ang aking mga kamay. Ang bawat tanong niya ay tila patalim na sumasaksak sa akin dahil narito ako kasama niya ngunit hindi ko siya mayakap o masagot para maalis ang kanyang paghihirap. Kailangan kong tulungan si Matt na makilala kung sino talaga ako. Alam ko kung nasaan ang baol ni Mateo kung saan niya itinago ang lahat ng sulat patungkol sa akin. Ngunit papano, isa lang akong kaluluwa na hindi man lang makahawak ng kahit anong bagay. Naglakad ako papunta sa bahagi ng silid kung saan nakalagay ang baol. Hindi alam ni Matt na may lihim na pinto doon dahil ang kulay nito ay kapareho lang ng dingding. Sinubukan kong buksan ang pinto ngunit paulit-ulit lamang na tumatagos ang aking mga kamay sa kahoy. Sa kabila nito, hindi ko itinigil ang aking pagsusumikap. Habang ibinubuhos ko ang aking buong lakas, napansin kong napatingin na pala si Matt sa direksyon ko at sa tapat ng lihim na pinto. Mukhang sa bawat pagsubok kong humawak at kumilos doon ay may nalilikha palang ingay na nakakuha sa kanyang atensyon. Lumapit si Matt sa bahagyang iyon ng silid. Bahagya niyang hinawakan ang dingding at nakita ko ang gulat sa kanyang mukha nang bigla itong bumukas ng bahagya. Agad niya itong itinulak ng tuluyan at doon tumambad ang isang maliit na silid na kasya lamang isang baol. Sa labis na pasasalamat, napahawak ako sa aking dibdib at tumingala sa langit. Salamat po Panginoon, ang tanging nasabi ko. Nang makita ni Matt ang baol, maingat niya itong kinuha at inilabas bago muling isinara ang lihim na pinto.
Ngunit bago niya binuksan ang baul, naglakad muna siya patungo sa pintuan ng silid ni Mateo. Siniguro niyang nakatalangka ito upang walang sino mang makapasok at makaabala sa kanya. Bumalik siya sa gitna ng silid at naupo sa tabi ng lumang baol. Naramdaman ko ang kaba sa bawat paghinga niya, habang ako naman ay nakabantay sa kanyang tabi, umaasang ang mga laman nito ay magdudugtong sa aming dalawa. Dahan-dahang binuksan ni Matt ang baul. Hindi naman ito nakakandado kaya madali niyang naiangat ang takip nito. Sa loob nakita niya ang mga sulat na nakahani ng maayos. Alam ko sa aking sarili na maselang inayos iyon ni Mateo mula sa unang sulat niya noong araw na nawala ako hanggang sa huling liham na naisulat niya bago siya tuluyang manghina. Kinuha ni Matt ang unang bahagi ng liham. Habang dahan-dahan niya itong binubuklat, nakita ko ang gulat at pagkabigla sa kanyang mga mata. Kalakip kasi ng sulat na iyon ang guhit ni Mateo para sa akin, mga larawan ng aking mukha na iginuhit niya ng may labis na pagmamahal at pangungulila. Pinagmasdan ni Matt ang mga guhit. Sa bawat haplos niya sa papel, tila unti-unti niyang nakikilala ang mukhang matagal na niyang hinahanap. Hindi siya makapaniwala na ang mukhang nasa mga lumang papel na iyon ay ang mukha ko rin. Biglang napatayo si Matt, tila hindi kinaya ng kanyang puso ang bigat ng katotohanan ng hawak niya. Sa pagitan ng kanyang paghingal, sinambit niya ang pangalang ipinakilala ko sa kanya, Antonio mi amor, bulong niya. Tuluyan ng dumaloy ang mga luha ni Matt habang mahigpit niyang hawak ang mga larawang iginuhit ni Mateo. Niyakap niya ang mga papel na iyon sa kanyang dibdib at humikbi ng buong pait, tila doon niya inilabas ang lahat ng pangungulila at kalituhang nararamdaman niya. Habang nakatingin ako sa kanya, hindi ko mapigilang manlumo sa bawat pag-alog ng kanyang mga balikat at sa bawat hagulhol na kumakawala sa kanya. Bumabalik sa aking isipan ang mga alaala ni Mateo, parang bumalik ang nakaraan. Ang mga panahong nakikita ko ring umiiyak ng ganoon si Mateo dahil sa akin. Ang sakit na nararamdaman ng tiyuhin niya noon ay tila muling nabubuhay ngayon sa katauhan ni Matt. Pagkatapos siyang mailabas ang unang bugso ng emosyon, muling umupo si Matt at sinubukang basahin ang unang liham. Doon ay nabasa niya ang simula ng lahat, kung paano kami nagkita ni Mateo at kung paano kaming dalawa nag-ibigan. Nabasa niya ang tungkol sa aming lihim na tagpuan, ang ilog ng San Juan at kung paano ko siya inaawitan doon. Nabasa din niya ang mga katanungan ni Mateo sa akin na parehong tanong niya. Ito ang tungkol sa aking pangarap na makaahon sa hirap at mag-iisang guro. Sa bawat salita ni Mateo, nararamdaman ni Matt kung gaano kalalim ang pagmamahal na inukit ng kanyang tiyuhin para sa akin. Matapos basahin ang unang liham, nagsalitang mag-isa si Matt habang nakatitig sa kawalan. Hindi pala Antonio ang pangalan mo, ikaw pala ay si Anton. Namumula ang kanyang mga mata sa kakaiyak, ngunit sa gitna ng hapdi ay napangiti siya ng bahagya. Siguro ay dahil sa wakas hawak na niya ang katotohanan kung sino talaga ako. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa sa ibang mga liham, ngunit nang makarating siya sa bahaging nagsasalaysay ng aking pagkawala, nakita kong nagtiimbagang siya. Alam kong nalaman na niya ang malupit na katotohanan kung paano ako namatay noong taong 1895. Sa tindi ng galit at pait na nararamdaman para sa sinapit ko, napatigil siya sa pagbabasa at paulit-ulit na sinuntok ang mesa. Nang humupa ang kanyang galit, muling kinuha ni Matt ang mga liham upang magbasa. Nabasa niya ang huling hiling ko na binanggit ko kay Mateo, sana abutan pa ako ng Pasko. Napahinto si Matt, tila tinatamaan ng matinding realisasyon at muling nagsalitang mag-isa. Ako ba ay si Tio Mateo na muling isinilang? At ikaw, hindi ka pa isinilang, mahal ko? Sinikap mo bang magkatawang tao para lang makapiling ako ulit sa Pasko? Garalgal ang kanyang boses habang nagtanong sa kawalan. Paano mo nagawa yon? Pwede mo bang gawin ulit? Handa akong mahalin ka. Magpapasko pa tayong maraming taon. Bumalik ka lang sa akin, huwag mo akong pahirapan pa. Gusto ko siyang yakapin, gusto ko siyang sagutin at sabihing maging ako ay hindi ko alam paano nangyari ang mga milagrong iyon o kung bakit ako pinahintulutang magbalik. Ngunit nanatili akong piping saksi sa kanyang pagdurusa. Kahit anong sigaw ko ng kanyang pangalan, hindi niya ako naririnig. Kahit anong lapit ko, hindi niya ako nararamdaman. Dahil sa sobrang pagod at bigat ng emosyon, nakatulugan ni Matt ang pagbabasa ng liham ng gabing iyon. Kinabukasan, pagdilat pa lamang ng kanyang mga mata ay nagpatuloy na siya sa pagtuklas ng aming nakaraan.
Sinabihan niya ang kanyang pamilya na padalhan na lamang siya ng makakain sa silid. Naging mahigpit siya at hindi niya pinapapasok ang sino man. Kinukuha lamang niya ang bandeha ng pagkain sa labas ng pinto kapag nakaalis na ang napag-utusan. Buong araw niyang binagtas ang buhay namin ni Mateo sa pamamagitan ng mga sulat. Nang matapos niyang basahin ang huling sulat, kinuha niya aking mga larawan at muling nahiga sa kama. Wala na ang galit o malakas na paghikbi, tanging pagod at malalim na pagmamahal na lamang ang bakas sa kanyang muka. Niyakap niya ang aking mga larawan ng mahigpit sa kanyang dibdib na tila ba sa pamamagitan ng mga papel na iyon ay mayayakap niya rin ako. Doon sa gitna ng katahimikan ng silid ni Mateo, dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata upang magpahinga. Nakabantay lang ako sa kanyang tabi. Pinagmamasdan ang kanyang mahimbing na tulog habang yakap-yakap ang tanging bakas ng aking pag-iral sa mundong ito. Sumapit ang kinabukasan at nagising ng napakaaga si Matt. Sa kanyang pagdilat, yakap-yakap pa rin niya ang aking mga larawan. Nang makabangon na siya, maingat niyang iniligpit at maselang hinanay ang lahat ng mga liham. Ibinalik niya ang mga ito sa loob ng baul kasama ang aking mga larawan at muling ipinasok ang baul sa lihim na silid sa likod ng dingding. Maya-maya ay naglakad siya patungo sa bahagi ng kwarto kung saan niya inilagay ang aking regalo sa kanya. Pagkatapos makuha iyon, lumapit naman siya sa aparador ni Mateo, isang lumang kasangkapan na matagal nang hindi nabubuksan. Nang mabuksan niya ang isang maliit na bahagi nito, kinuha ni Matt ang isang bagay mula sa loob. Iyon ang regalo ko kay Mateo, ang maliit na kahoy na hugis kahon na may inukit na M at A na katulad ng sa kanya. Ipinatong niya ang dalawang bagay na iyon sa kanyang mga palad at tinitigan ang mga ito ng matagal. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi bago niya ito dahan-dahang inilapag sa mesa sa tabi ng kama. Mabilis na nagbihis si Matt. Pagkatapos, kinuha niyang muli ang dalawang mahalagang bagay na iyon at lumabas na siya sa silid. Agad naman akong sumunod sa kanya. Iniisip ko kung saan siya dadalhin ng kanyang mga paa sa ganitong kaagang oras. Alam ko kung saan patungo ang daan na tinatahak niya. Ang daan patungo sa ilog, ang lihim na tagpuan namin ni Mateo noon. Nang makarating kami sa ilog, naupo si Matt sa isang malaking bato at dahan-dahang nagsalita. Kay sarap siguro marinig ang maganda mong boses na umaawit sa akin habang nakaupo ako rito, bulong niya sa hangin. Napakaswerte ni Tio Mateo, mi amor. O mas magandang sabihin, ang swerte ng luma kong buhay. Sa pagbanggit niya na iyon, muling tumulo ang kanyang mga luha. Napaluha na rin ako. Sa gitna ng aking pait, sinubukan kong awitin ang aming kundiman kahit alam kong hindi niya ako naririnig. Sinubukan ko siyang yakapin mula sa likod, ngunit gaya ng dati, tumatagos lamang ako sa kanyang katawan. Alam kong muli ka ring isisilang, sabi ni Matt. Hindi ko alam kung magkakatagpo tayo sa muli mong pagsilang, mahal ko, pero susubukan kong pagaanin ang buhay ng mga tao sa lugar na ito para sa sandaling ikaw ay muling isilang, matutupad mo ang mga pangarap mo, ang umahon sa hirap at maging isang guro. Sana sa iyong muling pagsilang, ikaw aking makita ulit at maipagpatuloy natin ang ating pagmamahalan. Doon ako humikbi ng humikbi. Gusto kong isigaw sa kanya ang katotohanan. Huwag kang mag-alala, mahal kong Matt, nagawa mo na. Napag-aral mo ang bagong ako at nagkita na tayong muli. Ngunit, hindi ko masabi ang kataksilan ng bagong buhay ni Matt sa taong 2025. Sana dito na lang ako sa panahon mo na buhay, sambit ko habang umiiyak puno ng paghihinayang. Dumaan ang mga araw at naging lubhang abala si Matt. Hindi ko siya iniwan at tahimik ko lang siyang sinusundan sa bawat hakbang niya. Nakita ko ang paulit-ulit niyang pakikipagpulong sa kanyang pamilya. Seryoso siya at puno ng determinasyon. Marami siyang mga bagong plano para sa kanilang negosyo. Sa una, tila ayaw sumugal ng kanyang papa at mga kuya, ngunit naging matapang si Matt. Sinabi niyang itataya niya ang lahat ng kanyang mana para lamang maisakatuparan ang mga plano nito. Nasaksihan ko ang kanyang pagpupursigi na ipatayo ang De La Cruz Global Foods. Dahil mahilig ang kanyang mama na magluto mula sa sariwang sangkap, hiningi niya ang tulong nito sa pagbuo ng mga produkto. Napakalawak ng kanyang pananaw. Nais niya ang kanilang produkto ang maging laman ng bawat hapagkainan ng mga Pilipino. Ang lahat halos ng mga hilaw na materyales ay nagmumula mismo sa lupain ng hasyenda. Ngunit sa likod ng lahat ng pagod at puyat, may isang bagay na nagpapanatili sa kanya.
Nakikita ko sa tuwing tila susuko na ang kanyang katawan sa pagod, kukuha siya ng isang liham ni Mateo mula sa baul para basahin ito. Ang mga liham na iyon ang nagsisilbi niyang pahinga at lakas. Sa tuwing natatapos siyang magbasa, unti-unting gumagaan ang kanyang mukha at napapalitan ng kapayapaan ang kanyang pagod. Para sa kanya, ang bawat salita ni Mateo ay isang paalala sa kanyang pagmamahal sa akin. Mabilis na lumipas ang 10 taon. Sa loob ng panahong iyon, naging ganap ang tagumpay ng De La Cruz Global Foods. Mula sa isang simpleng pangarap sa loob ng silid ni Mateo, naging isa sa pinakamalaking negosyo sa buong Pilipinas. Dahil sa paglago ng kumpanya, naging madalang ang pagbalik ni Matt sa hasyenda. Maraming araw at gabi na hindi ko siya nakikita dahil hindi ko siya kayang sundan sa labas ng hangganan ng bayan ng San Juan. Bilang isang kaluluwa, wala akong kamalayan sa takbo ng oras at hindi ako naiinip. Sa tuwing nagkaroon siya ng pagkakataong makabisita sa hasyenda, hindi nagbabago ang kanyang gawi. Palagi pa rin niyang binabasa ang mga liham ni Mateo sa akin at hindi nawawala ang pagpunta niya sa ilog. Isang beses nakakita siya ng mga basurang nakakalat sa paligid nito at kitang-kita ko ang matinding galit sa kanyang mga mata. Agad siyang nagbigay ng mahigpit na kautusan. Wala nang sinumang pahihintulutang pumunta sa ilog maliban sa mga De La Cruz. Pinaganda niya ang buong paligid ng ilog, tila naging isang sagradong hardin ng aming tagpuan. Higit sa lahat, sadyang inalagaan at pinanatili niya ang malaking bato kung saan kami madalas maupo ni Mateo noon. Sa bawat pagbisita niya, doon siya nanatili, nakatitig sa agos ng tubig, tila doon lamang niya nahahanap ang kapayapaang ipinagkait sa kanyang magulong buhay sa labas. Dumating ang isang espesyal na araw kung saan muling bumalik si Matt at ang kanyang buong pamilya sa hasyenda. Hindi na lamang siya isang matagumpay na negosyante, isa na rin siyang ganap na abogado. Nagkaroon ng isang malaking pagtitipon sa malawak na bakuran ng hasyenda at lahat ng magsasaka at manggagawa ay imbitado. Nang tawagin si Matt upang magbigay ng kanyang mensahe, tumayo siya ng may dignidad. Masaya ako na sa wakas ay nakamit ko na ang pagiging abogado ko, panimula niya. Ngunit ang tunay na nagpapasaya sa akin ay ang paglago ng negosyo ng aming pamilya. Nagpapasalamat ako sa tiwala na ibinigay ng aking papa at sa suporta ng aking mama at mga kuya. Higit sa lahat, gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng magsasaka dahil pinag-igihan ninyo ang iyong pagtatrabaho. Ang tagumpay ng De La Cruz Global Foods ay tagumpay ninyo. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy sa isang anunsyong ikinagulat ng lahat. Ito ay personal kong ipinakausap sa board at sumang-ayon naman silang lahat. Ang lahat ng pamilyang magsasaka rito sa hasyenda ay magkakaroon ng kani-kanilang sariling tahanan sa aming lupain. Walang renta, libre ang tubig at kuryente. Ang tanging hiling ko lang ay alagaan ninyo ang mga bahay na ibibigay namin sa inyo. Sandaling na tahimik ang paligid bago sumabog ang masigabong palakpakan at hiyawan ng tuwa mula sa mga magsasaka. Nakita ko ang mga luhang namuo sa mga mata ng mga matatandang manggagawa. Sa pagkakataong iyon, alam kong tinupad ni Matt ang pangakong binitawan niya sa tabi ng ilog, ang pag-aanin ang buhay ng mga tao sa lugar na ito. Hindi pa pala doon natapos ang mga sorpresa ni Matt. Sa gitna ng napakagulong hiyawan, itinaas niya ang kanyang kamay upang muling makuha ang atensyon ng lahat. Lalong lumalim ang katapatan sa kanyang tinig. Gamit ang aking sahod at manang natanggap ko mula sa aking pamilya, pagpapatuloy niya ay magbubukas ako ng isang espesyal na programa para sa mga anak ninyong mga magsasaka. Magpapatayo tayo ng malaking mababa at mataas na paaralan dito mismo sa ating bayan at ang lahat ng mag-aaral doon ay walang kabayaran, lahat ay libre. Hindi lamang iyan, magkakaroon din tayo ng programa para sa libreng pagpapaaral sa kolehiyo para sa mga magnanais na mas mapalawak ang kanilang kaalaman. Lumingon siya sa matatandang magsasaka na ilan ay nakayuko na ang mga balikat dahil sa dekada ng pagtatrabaho sa bukid. At para sa lahat ng matatandang magsasaka na hindi na kayang magtrabaho, hindi kayo mapapabayaan. Magkakaroon kayo ng suporta sa pamamagitan ng aking programa. Gusto kong matiyak ng bawat isa sa inyo ay mabubuhay ng may dignidad at ginhawa. Kung kanina ay masigabo ang palakpakan, ngayon ay tila nayanig ang buong hasyenda sa lakas ng hiyawan at pasasalamat ng mga tao. Ramdam ko ang panginginig ng aking sariling anyo sa sobrang emosyon. Sa bawat salitang binitawan niya, naririnig ko ang lingaw-ngaw ng kanyang pangako sa ilog. Sinisiguro niya sa oras na muli akong isilang sa mundong ito, hindi ko kailangang dumanas ng gutom at hirap upang maabot ang pangarap kong mag-iisang guro. Kung pwede ko lang sabihin sa kanya na nagtagumpay siya, gusto ko siyang yakapin at halikan.
Matapos ang masigabong hiyawan ng mga magsasaka, tila mayroon pang nais pakawalan ang puso ni Matt. Itinaas niya ang kanyang tinig para sa huling pahabol. Magkakaroon din ng sariling ospital ang ating bayan. Anunsyo niya na muling nagpatahimik sa lahat dahil sa laki ng proyektong ito. Lahat ay mabibigyan ng serbisyo na libre mula sa gamot hanggang sa tuluyang paggaling. Sisikapin ko ang ospital nito ay maging mas malaki at mas kumpleto kumpara sa mga tanyag na paggamutan sa Pilipinas. Mawala man ako sa mundong ito ang iiwan ko sa inyo dahil mahal. Biglang napatigil si Matt. Hindi na niya naipatuloy ang kanyang sasabihin dahil sa biglang pagpiyok ng kanyang tinig. Nagulat ang lahat nang makitang dahan-dahang pumapatak ang luha mula sa kanyang mga mata habang nakatingin sa kawalan. Napaluha na rin ako. Alam ko kung sino ang nasa isip niya. Alam ko ang bawat pader ng ospital na iyon na itatayo niya dahil sa pait na pinagdaanan namin noon. Dahil sa sakit na walang nagawa si Mateo para ako ay gamutin. Ang ospital na ito ang kanyang pambawi sa kawalan ng kakayahan ng dati niyang pagkatao na iligtas ang buhay ko. Pinilit niyang bawiin ang kanyang sarili at muling nagsalita na may panginginig. Mahal na mahal ko kayo. Ito ay pangakong matutupad. Pagkatapos ang bitin niyon, hindi na siya naghintay na anumang sagot. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo sa karamihan patungo sa nag-iisang lugar kung saan malaya siyang nakakapagluksa ang ilog. Pagkarating ni Matt sa ilog, tila gumuhang lahat ng harang na kanina ay pinipilit niyang panindigan sa harap ng maraming tao. Doon sa harap ng agos ng tubig na naging saksi sa aming nakaraan, inilabas niya ang lahat ng bigat ng kanyang puso. Nangungulila pa rin ako sa iyo, mi amor, sigaw niya sa hangin habang ang boses niya ay humahalo sa lagaslas ng tubig. Mahal na mahal pa rin kita, kailanman hindi kita ipagpapalit kahit na sino. Yumuko siya, ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Namumuhay akong walang katuwang sa buhay na ito pero alam ko, hindi man sa panahong ito magkikita tayong muli. Napatigil siya ng sandali, tila kumukuha ng lakas sa bawat hininga. Doon, ipapadama ko, pagpapatuloy niya na may mas matinding paninindigan. Ipapadama namin ni Tio Mateo ang buhay na masarap at walang iniindang paghihirap. Nanatili akong nakatayo sa kanyang tabi. Umiiyak din na nais siyang hagkan. Ramdam ko ang lalim ng kanyang panata. Hindi na lang siya basta si Matt ng kasalukuyan. Sa sandaling iyon, ang kaluluwa ni Mateo at ang puso ni Matt ay nag-isa sa iisang hangarin. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Susubukan ko siyang hawakan kahit ang tanging inaasahan ko ay muling tatagos ang aking mga kamay sa kanyang katawan gaya ng libu-libong beses na nangyari noon. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang init ng kanyang balat. Nagulat kaming dalawa. Nang idampi ko ang aking kamay sa kanyang balikat, hindi ako tumagos. Mayroong pisikal na ugnayan na tila isang himala. Agad siyang napalingon sa akin at sa puntong iyon napatigil ang mundo. Base sa gulat at pagkilala na nakikita ko sa kanyang mga mata, alam kong nakikita niya ako, malinaw na malinaw. Nagtagumpay akong magpakita sa kanya sa gitna ng aming pangungulila. Tila bubuka ang kanyang bibig upang sambitin ang aking pangalan, ngunit bago pa man kami magkapagpalitan ng kahit isang salita, biglang lumitaw ang pamilyar na bilog na pintuan sa aming gitna. Isang malakas na puwersa ang humigop sa akin pabalik. Sinubukan kong kumapit, sinubukan kong lumaban, ngunit mabilis akong nilamon ng liwanag. Hindi man lang ako binigyan ng pagkakataon na kausapin si Matt. Muling bumukas ang aking mga mata sa isang bagong kapaligiran. Sa pagkakataong ito, hindi ang amoy ng damo sa ilog o lumang mansyon ang sumalubong sa akin, kundi ang matapang na amoy ng gamot at ang tunog ng mga makinang bumubuhay sa isang tao. Alam ko ang ganitong silid. Ito ang ICU na isang ospital. Napalingon ako sa isang digital na orasan na nakasabit sa dingding. Malinaw na nakasaad doon, 24 December 11:45 p.m. Bisperas na ng Pasko. Sa aking harapan, nakita ko ang aking sariling katawan. Nakahiga ako roon, walang malay, nababalot ng mga benda at maraming tubong nakakabit upang suportaan ang bawat hininga ko. At sa tabi ng aking higaan, nakaupo ang aking taksil na si Matthew. Mukto ang kanyang mga mata at walang tigil sa pag-agos ang kanyang mga luha habang nakahawak sa aking kamay. God, please, just answer my prayer na magising na si Anthony, bulong ni Matthew habang humihikbi. I'll do everything, gagawin ko lahat, mapatawad niya lang ako, please, wag niyo siyang kukunin sa akin. Tumingin lang ako sa kanya, puno ng tanong ang aking isipan. Ilang minuto na lamang at magpapasko na.
Dito pa talaga magpapasko si Matthew sa tabi ng walang malay na katawan ko. Habang pinagmamasdan ko siya, hindi ko maiwasang ikumpara ang kataksilan niya sa katapatan ni Mateo at Matt na kasama ko sa nakaraan. Pinagmasdan ko ang kanyang nagmamakaawang muka. Kahit alam kong hindi ako naririnig ni Matthew, nagsalita ako. Hinayaan kong kumawala ang lahat ng sakit na kinimkim ko habang nakatayo sa harap niya sa pagitan ng dalawang mundong ito. Mahal na mahal kita, pero bakit mo ko sinaktan? Sumpat ko sa kanya habang ang aking tinig ay gumagaralga sa tindi ng emosyon. Hindi ba sapat ang pagmamahal galing kay Mateo at Matt na nasa loob mo? Gusto mo akong bumalik, pero para saan pa? Para mamuhay at alalahanin ang nakita ko sa gabing iyon. Nagsimula nang pumatak ang aking mga luha. Hindi ko magawang alisin ang tingin sa kanya kahit sa bawat segundo ay parang dinudurog ang puso ko. Nakita ko, Matthew. Nakita ko na lumaban ka ng halikan sa kanya. Ang sakit-sakit. Umiiyak lang ako habang pinapanood siyang nagmamakaawa sa tabi ng katawan ko. Paano ko magagawang bumalik sa katawang iyon kung sa bawat pagtibok ng puso ko ay nagpapaalala lamang ng gabing dinurog mo ang tiwala ko. Habang umiiyak ako at nakatitig sa sarili kong katawan, biglang tumayo si Matthew. Nanlaki ang aking mga mata nang tumingin siya sa direksyon ko na isa ng kaluluwa. Mi amor, bumalik ka. Nakikiusap ako, sabi niya na may halong matinding pakiusap. Napaatras ako sa gulat, alam kong nakatitig siya ng diretso sa aking mga mata. Patawarin mo ako kung nasaktan kita sa panahong ito, pagpapatuloy niya. Pero alalahanin mo, nagkamali man kami, mahal na mahal ka namin. Nang makabawi ako sa pagkabigla, pilit kong hinalughog ang kanyang mga mata. Sino ngayon ang kausap ko? Tanong ko. Ako pa rin ito, mi amor, mula noon hanggang ngayon. Sagot niya na may malalim na buntong hininga. Ngunit para hindi ka malito, ako si Mateo, ang lalaking mahal na mahal ka at nangungulila sa iyo, mi amor. Kung lilisan ka ngayon, hindi na natin alam kung muli ba tayong isisilang sa susunod pang henerasyon. At kung isisilang man tayo, hindi rin natin alam kung magtatagpo pa tayo. Hinawakan niya ang hangin sa tapat ng aking mukha, tila nais damin ang aking pisngi. Mi amor, nakikiusap ako, bumalik ka na sa akin. Di ba sabi mo gusto mo akong makasama sa maraming Pasko? Gusto ko na ngayon na. Mahal ko, nakikiusap ako. Gusto kitang makasama sa marami pang Pasko. Gusto na kitang mayakap ulit. Gusto ko nang maipadama sa iyo ang pagmamahal ko. Patawarin mo na ako at bumalik ka sa akin. Lumaban ka para mabuhay. Mahal na mahal kita sobra. Hindi ko na kayang mawala ka sa akin. Hindi ako nakapagsalita. Ang bawat salita niya ay parang gapos na humihila sa akin pabalik sa mundo. Ang sakit ng pagtataksil ni Matthew ay unti-unting tinatabunan ng higit na 100 taong pangungulila ni Mateo. Ang lalaking ito na nasa harap ko ngayon ay ang kabuuan ng lahat ng taong minahal ko sa iba't ibang panahon. Matapos ang mga katagang binitawan ni Mateo, muling umupo si Matthew at tumingin sa aking katawan na parang walang nangyaring kakaiba, na tila hindi niya ako kausap bilang isang kaluluwa. Bumalik siya sa kanyang pagbabantay sa pisikal kong anyo. Gumising ka na, Anthony, please, sabi niya habang patuloy sa pag-iiyak. Napalingon ako sa digital na orasan. 2 minuto na lang at magpapasko na. Ibinaling ko ang huli kong tingin kay Matthew bago ako tuluyang bumalik sa aking sarili, hanggang sa sumapit ang eksaktong 12:00 ng gabi. Sa pagpatak ng Pasko, biglang bumuka ang aking mga mata. Nang makita ni Matthew na dilat na ako, tila lalong bumuhos ang kanyang emosyon. Iyak siya ng iyak habang nakatingin ng diretso sa akin. Anthony, maligayang Pasko. Salamat at nagising ka, sambit niya sa gitna ng kanyang paghikbi. Patawad, mahal ko. Patawad. Tumingin lang ako sa kanya. Gusto kong sumagot, gusto kong kumilos, pero hindi ko magalaw ang aking katawan. Nanatili akong paralisado sa higaan, walang lakas na makagawa ng anumang aksyon. Doon nagsimulang tumulo ang aking mga luha, ang mga luhang saksi sa muli kong pagising sa isang masakit na katotohanan. Ilang araw ang mabilis na lumipas at nailipat na ako sa isang pribadong silid. Ayon sa doktor, malayo na ako sa kapamakan at himala raw ang aking mabilis na pagunlad. Punong-puno ng galak ang aking mga magulang. Para sa kanila, ako ang pinakamagandang regalo na natanggap nila dahil sa mismong araw pa ng Pasko ako nagising. Ngunit sa kabila ng saya sa paligid,
nanatiling mabigat ang aking kalooban, si Matthew ay laging nasa tabi ko, hindi umaalis, tila bantay sarado ang bawat hininga ko. Pero hindi ko siya kinikibo, tinitigan ko lang siya, pinagmamasdan ang mukha ng lalaking naging tahanan ng kaluluwa ni Mateo at Matt, pero siya ring bumasag sa aking tiwala bilang Matthew. Kahit nakabalik na ako sa aking katawan, hindi ko pa rin malimutan ang bawat sandaling naranasan ko sa nakaraan. Napag-alaman ko rin na narito pala ako sa hospital na pinatayo ni Matt, ang bunga ng kanyang pagsisikap mula sa nakaraan para sa kapakanan ng hinaharap. Dahil sa mga makabagong kagamitang itinaguyod niya at sa galing ng mga doktor dito, unti-unting bumabalik ang lakas ko. Nagagawa ko na rin igalaw ang aking mga paa at kamay. Nang kaming dalawa na lamang ni Matthew ang naiwan sa silid, binalot kami ng isang mabigat na katahimikan. Baka sa kanyang mukha ang takot na baka itaboy ko na siya. "Mahal ko, hindi ka ba nagugutom?" Tanong niya na may halong pag-aalinlangan sa kanyang boses. "Gusto mo ipaghanda kita sa mga pagkaing dala ko?" Matagal akong hindi sumagot. Pinagmasdan ko lang siya hanggang sa dahan-dahan siyang yumuko at napabuntong hininga. Tila tinatanggap na hindi ko pa siya kayang kausapin. Ngunit sa gitna ng katahimikang iyon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. "Susubuan mo ba ako? Masakit pa kasi igalaw ang mga kamay ko sabi ko. Biglang nag-angat ng tingin si Matthew. Doon ko nakita isang maliwanag na ngiti na sumilay sa kanyang muka, isang ngiting puno ng pag-asa. "Siyempre naman mahal," sagot niya habang mabilis na inihanda ang pagkain. "Napatawad mo na ba ako? I won't justify what happened, mahal. No excuse. Bigyan mo lang ako ng chance na bumawi. Lahat gagawin ko para sa'yo." Tinitigan ko siya at binigyan ko ng isang makahulugang ngiti. "Alam ko, Matthew. Alam ko na gagawin mo ang lahat para sa akin. Simula ngayon, marami na tayong Pasko na pagsasaluhan at sasalubungin." Nang marinig iyon, hindi na napigilan ni Matthew ang muling pagpatak ng kanyang mga luha. "Mahal na mahal kita, higit pa sa buhay ko." "Mahal din kita, Matthew, kung alam mo lang," bulong ko sa aking isipan. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin at binigyan ako ng isang mababaw ngunit punong-puno ng pagmamahal na halik sa labi. Sa halik na iyon, tila unti-unting naghihilom ang mga sugat ng nakaraan at kasalukuyan. Lumipas ang mga araw at buwan, tuluyan nang nanumbalik ang aking lakas. Ang ospital na itinayo ni Matt ay naging saksi sa aking muling pagbangon, hindi lamang sa pisikal na aspeto kundi pati na rin sa muling pagbubukas ng aking puso. Ang bawat sugat ng kataksilan sa kasalukuyan ay natabunan na walang hanggang katapatan na ipinamalas ni Mateo at Matt sa nakaraan. Namuhay kaming magkasama ni Matthew at gaya ng aming ipinangako sa isa't isa, bawat Paskong dumating ay naging mas espesyal dahil bawat 12:00 ng gabi ay paalala na ang himala ay totoo, ang Diyos ay totoo at mapagbigay. Upang mas lalong mabigyang buhay ang aming pamilya, napagpasyahan naming dumaan sa proseso ng surrogacy. Ginamit namin ang binhi ni Matthew upang magkaroon kami ng supling, isang batang nagdala ng dugo ng isang lalaking naging tapat sa loob ng mahigit 100 taon. Ang pag-ibig ay hindi lamang isang damdamin na nararanasan sa loob ng isang habang buhay. Ito ay isang puwersang kayang tumawid sa mga pahina ng kasaysayan. Sa pagitan ng taong 1895 at 2025, pinatunayan ni Mateo, Matt at Matthew na ang tunay na pagmamahal ay hindi natatapos sa huling hininga. Minsan ang tadhana ay kailangang magpaikot-ikot, maglaro sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan at magbigay ng mga pagsubok upang subukin ang tibay ng isang sumpa. Ngunit sa huli, ang kaluluwang nakalaan para sa isa't isa ay laging makakahanap ng daan sa ibang panahon, sa ibang katawan, ngunit sa iisang tibok ng puso. Sapagkat ang pag-ibig na dumaan sa apoy ng panahon ay ang pag-ibig na kailanman hindi na muling maglalaho. Ito ay isang walang hanggang Pasko, isang walang katapusang mi amor. Maligayang Pasko sa ating lahat.